Ang amoy ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta ay nanunuot sa ilong ni Liham, kasabay ng malamig na hangin ng hapon. Nakatayo siya sa harap ng isang bagong hukay na lupa, isang pilat sa luntiang damuhan ng sementeryo. Ang tunog ng mga pala na tumatama sa lupa ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Bawat tapo ng lupa sa kabaong sa ilalim ay isang paalam. Isang huling paalam kay Dalisay. Wala siyang maramdaman, manhid, ang mga luhang kanina pa dapat bumagsak ay tila natuyo na sa loob-loob niya. Naiwan ang isang disyertong walang katapusan sa kanyang dibdib. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Malamig ito, kahit pa nababalutan ng itim na guwantes. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pabango ni Doña Sinagtala ay kasing tindi ng presensya nito, mamahalin, matapang at nangingibabaw sa lahat. Magiging maayos din ang lahat, iho. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay malumanay, puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Liham may mali. May isang nota sa tinig na iyon na hindi tama. Isang lamig na hindi nababagay sa isang inang nagluluksa para sa sarili niyang anak. Napapikit si Liham. Sa pagpikit niya, hindi ang madilim na libingan ang kanyang nakita, kundi ang mukha ni Dalisay. Nakita niya itong tumatawa. Ang mga mata nito ay kumikinang na parang mga bituin habang sinasayawan nila ang ulan sa kanilang maliit na hardin. Naalala niya ang amoy ng buhok nito, ang init ng yakap, ang paraan nito ng pagsabi ng pangalan niya na parang musika. Mahal kita, Liham ko, sabi nito sa kanyang alaala. Ang ngiti nito ay sapat na para bigyang liwanag ang pinakamadilim na gabi. Hanggang sa huli. Hanggang sa huli. Sagot niya sa hangin. Isang bulong na siya lang ang nakarinig. Nang imulat niya ang mga mata, wala na ang ngiti. Wala na si Dalisay. Ang natira na lang ay ang malamig na kamay ng kanyang biyenan sa kanyang balikat at ang nakakabinging katotohanan na ang huli ay dumating ng napakaaga. Ang malawak na sala ng Hacienda de la Perlas ay puno ng mga taong nakaitim, mga kamag-anak na nagpapalitan ng mga pilit na yakap at mga pakunwaring pakikiramay. Naroon si Liham, nakaupo sa isang sulok, isang estranghero sa karangyaan na iyon. Ang bahay na ito, ang tahanan ni Dalisay, ay hindi kailanman naging tahanan para sa kanya. Ito ay isang palasyo ng yelo. At si Doña Sinagtala ang reyna. Nang tumikhim ang Doña, tumahimik ang lahat. Tumayo ito sa gitna ng sala. Ang postura ay perpekto, ang mukha ay kalmado. Kung hindi sa itim niyang bestida, walang sinuman ang mag-aakalang kagagaling lang nito sa libing ng sarili niyang anak. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, simula niya. Ang boses ay matatag. Alam kong mahirap ang araw na ito para sa ating lahat. Ngunit kailangan nating magpatuloy. May ilang bagay na kailangang ayusin. May iniabot sa kanya ang isang abogadong nakatayo sa tabi niya. Isang folder na puno ng mga dokumento. Bilang pag-alala sa aking anak, patuloy ni Doña Sinagtala, at bilang pagpapatuloy sa kanyang mga pangarap, mayroon akong mahalagang anunsyo. Binuksan niya ang folder. Inilabas niya ang ilang papeles at ipinatong sa mesang gawa sa mahogany. Marami sa inyo ang nakakaalam sa trahedyang sinapit ng pamilya ni Liham. Ilang taon na ang nakalipas. Ang pagkalugi ng kanilang kumpanya. Ang biglaang pagpanaw ng kanyang mga magulang. Isa iyong madilim na kabanata. Tumingin ito ng diretso kay Liham. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Hindi awa, kundi tagumpay. Sa nagdaang mga buwan, bago pa man ang insidente, ay pinagsumikapan kong makuha ang mga ari-arian ng kumpanyang iyon. At ngayon, maipagmamalaki kong sabihin na ang lahat ng natira sa Liham Industries ay nasa ilalim na ng aking pangalan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Liham ay hindi makagalaw. Ang mga salita ni Sinagtala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kumpanyang nagdulot ng pagkasira ng kanyang pamilya, ang pagkalugi na naging sanhi ng atake sa puso ng kanyang ama, at ang depresyon na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Ngayon,
pag-aari na ito ng kanyang biyenan? Ang pagkakataon ay masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Tila yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinapalitan ang lungkot ng isang bagong damdamin. Isang malamig at matalim na pagdududa. Gabi na, nakatayo si Liham sa harap ng salamin sa kwartong minsan ay pinagsaluhan nila ni Dalisay. Ang mga gamit nito ay naroon pa rin ang suklay sa ibabaw ng tokador, ang paborito nitong libro na nakapatong sa bedside table. Kinuha niya ang kanilang wedding picture. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng pangarap at pag-ibig. Isang buhay na puno ng pag-asa ang nasa harapan nila noon. Isang buhay na ngayon ay abo na lang. Tinitigan niya ang mukha ni Dalisay sa litrato at pagkatapos ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong Liham na nasa larawan. Ang mga mata nito ay walang laman, ngunit sa kaibuturan, isang apoy ang nagsisimula ng umalab. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang biglaang sakit ni Dalisay, ang pagsulpot ni Sinagtala para saluhin ang lahat ng nawala sa kanya. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan, at ang nabubuong imahe ay isang halimaw na nakasuot ng maskara ng isang naglulukhang ina. Ibinaba niya ang litrato. Hinarap niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin, isang layuning madilim at mapanganib. Dahan-dahan niyang pinunasan ang naliligaw na luha sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan ay nagiging galit, ang galit ay nagiging determinasyon. Kinuha mo ang lahat sa akin, Sinagtala. Bulong niya sa salamin, ang boses ay puno ng lason na pangako. Ang pamilya ko, ang asawa ko, ang buhay ko. Tumingin siya ng diretso sa sarili niyang mga mata. Isang desisyon ang nabuo na babago sa lahat. Ngayon, ako naman ang babawi at sisimulan ko sa pagkuha mismo sa'yo. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng pagkukunwari, 6 na buwan ng pagpaplano sa dilim, habang ang mundo ay naniniwalang siya ay isang biyudong unti-unting bumabangon mula sa abo ng kalungkutan. Para kay Liham, ang bawat araw ay isang pag-arte. Ang bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Ang bawat salita ng pasasalamat kay Doña Sinagtala ay parang lason na kailangan niyang lunukin. Sinimulan niya ang kanyang plano sa pinakasimpleng paraan. Sa pamamagitan ng pagiging anino ni Dalisay, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa labas ng La Esquina, ang maliit na Italian restaurant kung saan sila unang nag-date ni Dalisay. Alam niyang tuwing Biyernes ng hapon ay naroon si Doña Sinagtala para sa kanyang lingguhang pagpupulong kasama ang kanyang mga amiga. Ito ang entablado. Siya ang aktor. Huminga siya ng malalim, isinuot ang maskara ng isang lalaking nalulumbay at pumasok. Gaya ng inaasahan, naroon si Sinagtala, nakaupo sa isang table malapit sa bintana, napapaligiran ng mga babaeng kasing sosyal niya. Napansin agad nito si Liham. Ang pagtataka sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang ngiting puno ng pagkalinga. "Liham, iho?" Tawag nito. Sapat na ang lakas para makuha ang atensyon ng lahat. Naglakad si Liham palapit. Ang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. "Doña Sinagtala, pasensya na po. Hindi ko sinasadyang naglalakad lang ako. At dinala ako ng mga paa ko rito. Dito po kasi kami unang." Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hinayaan niyang punan ng imahinasyon nito ang mga patlang. Tumayo si Sinagtala at niyakap siya. "Naiintindihan ko, anak. Naiintindihan ko." Bumaling ito sa kanyang mga kaibigan. "Ipagpaumanhin niyo muna ako." Inakay siya nito palabas ng restaurant, papalayo sa mga matang mapanuri. "Hindi mo kailangang mag-isang dinadala ang lahat, Liham. Narito ako, sa ilalim ng araw ng hapon." Tinitigan ni Liham ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngumiti siya, isang ngiting malungkot
at puno ng pasasalamat. "Salamat po," sabi niya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, naramdaman niyang gumagana ang kanyang plano. Ang imbitasyon na pumunta sa Hacienda de la Perlas ay dumating makalipas ang 1 linggo, isang hapunan para sa pamilya, sabi sa paanyaya. Pamilya. Napangisi si Liham sa kabalintunaan ng salitang iyon. Habang minamaneho niya ang kanyang lumang kotse, papasok sa malawak na tarangkahan ng hasyenda, bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat puno ng akasya na nadadaanan niya, ang bawat hardin ng rosas, ay may dalang alaala ni Dalisay. Ngunit ang mga alaalang iyon ngayon ay nababalutan na ng dilim. Ang paraisong ito ay isang bilangguan. Ang ganda nito ay isang panlilinlang. Sinalubong siya ni Donya sinagtala sa may pintuan, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. "Mabutit nakarating ka, Liham. Halika, pumasok ka." Sa unang pagkakataon mula noong libing, tinapakan niya muli ang malamig na marmol na sahig ng mansyon. Ang lahat ay perpekto, malinis, at walang bakas ng anumang kalungkutan. Tila ang pagkamatay ni Dalisay ay isang dumi lamang na madaling pinunasan. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Payat ito, ang buhok ay kulay pilak na, at ang mga mata nito ay tila nakita na ang lahat. Nang magtama ang kanilang paningin, walang emosyon ang mababasa sa mukha nito. Isang malamig at matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya bago ito muling yumuko sa kanyang ginagawa. "Siya si Diwa," sabi ni Sinagtala, na tila hindi napansin ang tensyon, ang matagal ng kasambahay dito sa hasyenda. Simula pa noong panahon ng mga dating may-ari. Tumango lang si Liham, ngunit hindi niya maalis sa isip ang mga mata ni Diwa. Iyon ay mga mata ng isang taong marunong magtago ng lihim. Ang gabi ay lumalim sa mga kwentuhan, mamahaling alak, at masasarap na pagkain. Si Donya Sinagtala ay isang perpektong hostess. Tinitiyak na si Liham ay komportable, ngunit sa likod ng bawat ngiti, sa bawat pag-aalok ng pagkain, nararamdaman ni Liham ang isang pag-aaral. Sinusuri siya nito. Kinikilatis. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan siya nitong sumayaw sa hardin, kung saan may tumutugtog na malumanay na musika mula sa isang speaker. Paborito ito ni Dalisay, sabi ni Sinagtala habang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Napilitan si Liham na ipatong ang kanyang kamay sa baywang nito. Ang pagdikit ng kanilang mga katawan ay nagdulot ng pangingilabot sa kanya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na lumayo, ngunit kailangan niyang manatili. Kailangan niyang tiisin. "Minsan, kapag tinitingnan kita," bulong ni Sinagtala, "ang hininga nito ay amoy alak. Nakikita ko siya sa'yo. Ang parehong kabutihan, ang parehong kaluluwang puno ng pagmamahal." Hindi sumagot si Liham. Hinayaan niyang gabayan siya ng musika. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng wala sa sarili habang ang kanyang isip ay lumilipad. Ito ang babaeng pumatay sa kanyang asawa. Ito ang halimaw na sumira sa kanyang pamilya. At ngayon, nasa mga bisig niya ito, sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pandidiri ay halos magpasuka sa kanya, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang malungkot na ngiti. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip si Dalisay, hindi si Dalisay na nakangiti, kundi si Dalisay na nasa kabaong. Ginamit niya ang sakit. Hinugot ang lahat ng galit at ginawa itong gasolina para sa kanyang pag-arte. Nang matapos ang kanta, hindi agad bumitaw si Sinagtala. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kinang. "Huwag mong isipin na nag-iisa ka sa pagluluksa, Liham," sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Pagkatapos ng gabing iyon, alam ni Liham na nakapasok na siya. Ang paunang pain ay matagumpay na nailapag. Ngunit alam din niya na ang landas na kanyang tinatahak ay mas marumi at mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala. Para mahuli ang isang demonyo, kailangan niyang maging demonyo rin. Nang paalis na siya,
Muli silang nagkasalubong ni Diwa sa pasilyo. Sa pagkakataong ito, tumigil ito at tinitigan siya. Walang sinabi ang matanda, ngunit ang mga mata nito ay nangusap. Isang babala, isang tanong. Isang pahiwatig na alam nitong may mali sa paraisong ito. Umalis si Liham sa hasyenda na may dalang bigat sa puso. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat at hindi niya alam kung sino ang unang malalason, si Sinagtala o ang kanyang sariling kaluluwa. Pagdating sa kanyang apartment, dumiretso siya sa banyo at nagsuka. Isinuka niya ang lahat, ang alak, ang pagkain, ang pagkukunwari, ang pandidiri. Nang wala nang mailabas, napasandal siya sa malamig na pader, nanginginig. Ang laro ay nagsimula na at hindi siya maaaring matalo. Habang nakatingin sa kanyang sarili sa salamin, ang mga mata ay namumula. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, may matitira pa kaya sa dating Liham na minahal ni Dalisay? Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Napakunot ang noo niya. Sino ang bibisita sa kanya ng ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at sumilip sa peephole. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa labas si Doña Sinagtala. May hawak na bote ng alak at ang mukha ay basang-basa ng luha. Binuksan niya ang pinto. "Liham," sabi nito, "ang boses ay basag. Hindi ko kayang mag-isa ngayong gabi." At bago pa man siya makasagot, niyakap siya nito ng mahigpit. "Huwag mo akong iwan. Parang awa mo na." Ito na. Ang bitag ay nakahain na sa kanyang harapan. Isang bitag na matagal na niyang inihanda. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabilis at nakakahilong pag-ikot ng mga emosyon, lahat ay peke. Si Liham ang naging anino ni Doña Sinagtala. Ang kanyang balikat na sinasandalan. Ang kanyang taingang nakikinig sa mga kwentong hindi niya gustong marinig. Ang kanyang mga kamay na nagpupunas sa mga luhang buwaya. Gabi-gabi, ipinipikit niya ang kanyang mga mata at hinihiling na sana ay isa lang itong masamang panaginip. Ngunit sa kanyang paggising, ang katotohanan ay laging nandyan. Nakatitig pabalik sa kanya mula sa refleksyon sa salamin. Ang mukha ng isang lalaking dahan-dahang nawawala ang sarili sa isang dagat ng pagpapanggap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng Hacienda de la Perlas, nakatanaw sa malawak na lupain na dapat sana ay sa kanya, biglang nagsalita si Sinagtala. "Alam mo, Liham?" Simula nito, hawak ang isang kopita ng mamahaling brandy mula nang mawala si Dalisay. "Akala ko ay guguhuna ang mundo ko. Ngunit nang dumating ka ulit sa buhay ko, nagkaroon ako ng bagong pag-asa." Hindi umimik si Liham. Hinayaan niya itong magsalita. Alam na may paroroonan ang usapang ito. "Nakikita ko kung paano mo ako tinitingnan." Patuloy nito. "Ang boses ay nagiging mas malambing. Nararamdaman ko ang pag-aalaga mo. Alam kong mali. Marahil ay masyadong mabilis. Pero ang puso, hindi mo matuturuan." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang ekspresyon nito ay perpektong pinaghalong kalungkutan at pag-asa. Isang obra maestra ng isang aktres. "Liham," sabi nito, nanginginig ang boses. "Pakasalan mo ako." Ang apat na salitang iyon ay parang bombang sumabog sa harap ni Liham. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pinakamataas na baitang sa hagdan ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa halip na tagumpay, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Handa ba talaga siya para dito? Kailangan niyang maging handa. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang mga kamay nito at sinikap na maglabas ng luha sa kanyang mga mata. Inisip niya ang kabaong ni Dalisay na ibinababa sa lupa. At ang luha ay dumating. Sinagtala. Bulong niya. Hinahayaang mabasag ang kanyang boses. "Ako rin. Natatakot ako. Pero hindi ko rin kayang turuan ang puso ko." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinagtala. Isang ngiting nagtatalon sa tagumpay. Niyakap siya nito ng mahigpit.
Alam ko, Liham. Alam kong ito ang tadhana. Habang nakayakap sa kanya ang babaeng pumatay sa kanyang asawa, naramdaman ni Liham ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito tadhana. Ito ay isang sumpa na siya mismo ang lumikha. Ang kasal ay ginanap sa loob lamang ng 1 linggo. Pribado at simple, kung matatawag mong simple ang isang seremonya sa hardin ng Hacienda de la Perlas, na may iilang piling bisita mula sa alta sosyedad at suot ang isang barong na mas mahal pa sa kanyang kotse. Nakatayo si Liham sa harap ng salamin sa isang malawak na silid panauhin. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang lalaking nakasuot ng puting barong Tagalog ay hindi ang nobyong masaya at puno ng pag-asa na ikinasal kay Dalisay. Ito ay isang sundalong papasok sa giyera. Ang kanyang kasuotan ay isang uniporme ng panlilinlang. Ano kaya ang sasabihin ni Dalisay kung nakikita siya ngayon? Magagalit kaya ito? Maiintindihan kaya nito na ang lahat ng ito ay para sa kanya, para sa katarungan? O makikita nito ang isang lalaking naging halimaw para lamang makahuli ng kapwa halimaw? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Handa ka na ba, iho? Tanong ni Donya Sinagtala mula sa labas. Opo, sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Ang seremonya ay parang isang eksena sa pelikula na pinapanood niya mula sa malayo. Ang mga salita ng pari, ang pagpapalitan ng mga pangako, ang mga ngiti ng mga bisita lahat ay malabo at walang saysay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Sinagtala, nag-uumapaw sa kaligayahan. Isang kaligayahang ninakaw mula sa libingan ng sarili nitong anak. Nang oras na para isaut ang singsing, nanginginig ang kamay ni Liham. Habang idinadaustos niya ang gintong singsing sa daliri ni Sinagtala, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, sa likod ng lahat ng pagkukunwari, nakita niya ang isang kislap ng posisyon, na para bang isa siyang tropeyo, na sa wakas ay napanalunan nito. Sa pag-angat niya ng tingin, nahagip ng kanyang mga mata si Diwa, nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Walang paghuhusga sa mga mata nito, tanging isang malalim nakakabinging awa. At sa isang iglap, naramdaman ni Liham ang bigat ng kanyang ginawa. Isa siyang impostor sa kasal na ito, at tila si Diwa lang ang nakakaalam. You may now kiss the bride. Humarap si Liham kay Sinagtala. Ang bango ng pabango nito ay nakakasulasok. Ang ngiti nito ay isang insulto, ngunit kailangan niyang gawin ito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Ang halik ay malamig, walang buhay, at tumagal lamang ng 1 segundo, ngunit para kay Liham, iyon ang pinakamahabang segundo ng kanyang buhay. Para siyang humalik sa isang puntod. Opisyal na. Siya na si Liham Ilustre. Ang asawa ng kanyang biyenan, ang Panginoon ng bahay, na itinayo sa mga buto ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de la Perlas. Ang mga bisita ay umalis na, at ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan ng malaking bahay. Pumasok si Liham sa master's bedroom. Ang silid ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga kandila. Si Sinagtala ay naroon na, nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang isang sedang roba. Halika, mahal ko, sabi nito. Ang boses ay malambing. Ngumiti si Liham. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magpapahangin lang muna ako saglit sa balkonahe, sabi niya. Marami ang nangyari ngayong araw. Kailangan ko lang ng ilang sandali. Tila bahagyang nadismaya si Sinagtala, ngunit tumango ito. Sige, hihintayin kita. Lumabas si Liham sa balkonahe at isinara ang salaming pinto. Sumandal siya sa barandilya at huminga ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng malamig na hangin ng gabi. Ang pakiramdam ng pagiging marumi ay hindi maalis-alis. Ngunit wala siyang panahon para sa pagsisisi. Ngayong gabi, ngayong opisyal na siyang nakatira sa loob ng hasyenda, magsisimula na ang tunay na laban.
ang paghahanap ng ebidensya, ang paghahanap ng katotohanan. Nagbilang siya ng 10 minuto, sapat na panahon para isipin ni Sinagtala na siya ay nag-emote pa rin. Pagkatapos, ay bumalik siya sa loob, gaya ng inaasahan niya. Nakatulog na ito. Marahil, dahil na rin sa alak na ininom nito buong araw. Hinintay niya pa ng ilang minuto para makasiguro. Nang marinig niya ang malalim at pantay nitong paghinga, dahan-dahan siyang kumilos. Walang ingay, lumabas siya ng kwarto. Ang kanyang destinasyon, ang opisina ni Sinagtala, ang silid na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng lahat ng kasagutan. Madilim ang pasilyo. Tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa mga bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Ang bawat hakbang ay maingat at kalkulado. Nang marating niya ang pinto ng opisina, sinubukan niya ang doorknob. Nakalock. Ngunit handa siya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang set ng lockpick na binili niya ilang linggo na ang nakalipas. Ilang sandali ng tensyon at isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang pinto. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Una niyang tinungo ang malaking mesa na gawa sa Nara. Binuksan niya ang unang drawer. Mga stationery, mga panulat, mga paperclip, walang kabuluhan. Isasara na sana niya ito ng bigla. Creak! Ang tunog ng pinto na dahan-dahang bumubukas sa likuran niya ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nanigas siya. Ang puso niya ay kumakaripas ng takbo. Nahuli ba siya? Ganoon na lang ba kabilis matatapos ang lahat? Dahan-dahan siyang lumingon. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay nanginginig. Ang anino ng taong nakatayo sa may pinto ay humaba sa sahig. Isang nakakatakot na figura sa dilim. Nanigas si Liham sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag mula sa kanyang telepono ay nanginginig na nakatutok sa figurang nasa may pintuan. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay guguho bago pa man magsimula. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ay hindi kay Sinagtala. Malamig ito, matanda, at walang bahid ng anumang emosyon. Ito ang boses ni Diwa. Dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag ang matandang kasambahay. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran nang walang ingay. Naghahanap ka ng bagay na hindi mo dapat makita, sabi ni Diwa. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis na sagot ni Liham. Pinatay ang flashlight ng kanyang telepono at itinago ito sa bulsa. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit alam niyang nabasa na siya ng matanda. Alam mo, giit ni Diwa. Humakbang palapit. Nakikita ko sa mga mata mo. Ang parehong apoy na nakita ko sa mga mata ng Senyora Dalisay. Bago siya, huminto ito. Tila pinipigilan ng isang salitang masakit. Bago siya nagkasakit, nagulat si Liham. Ano ang ibig mong sabihin? Umiling si Diwa. Nag-iingat ka, Liham. Ang mga pader ng bahay na ito ay may mga tainga. At ang reyna ng palasyong ito ay hindi natutulog ng mahimbing. Sa mga salitang iyon, tinalikuran na siya ng matanda at lumabas ng opisina na kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Iniwan si Liham na nag-iisa sa dilim, ang isip ay puno ng mga tanong. Isa ba itong babala o isang banta? Isang bagay ang sigurado, hindi siya nag-iisa sa pagmamasid. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw. Si Liham ay gumanap bilang perpektong asawa, sa umaga mapagmahal, maalaga, laging nasa tabi ni Sinagtala. Ngunit sa gabi, o sa mga sandaling nag-iisa siya ay nagiging isang multo, tahimik na ginalugad ang bawat sulok ng hasyenda. Naramdaman niya ang pagbabago sa kilos ni Sinagtala. Mas naging mapagmatsyag ito. Ang mga tanong nito ay tila may doble kara. Minsan, habang nagbabasa siya sa librarya, bigla na lang itong susulpot sa kanyang likuran.
Anong binabasa mo, mahal ko? Tanong nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi sa libro nakatingin, kundi sa kanya. Sinusuri ang bawat galaw, bawat paghinga. Ang hasyenda ay hindi na isang bahay. Isa na itong hawlang gawa sa ginto, at si Liham ang ibon na nakakulong sa loob. Bawat kilos niya ay binabantayan. Isang hapon, habang si Sinagtala ay nasa isang meeting sa syudad, nagkaroon siya ng pagkakataon. Ang kanyang layunin, ang dating silid ni Dalisay. Nang pumasok siya sa kwarto, isang alon ng pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya, isang mahinang halimuyak ng jasmine, ang paboritong pabango ni Dalisay, ngunit ang amoy na iyon ay tila luma na, isang multo ng nakaraan. Ang silid ay malinis. Masyadong malinis. Walang alikabok, walang anumang personal na gamit na naiwan. Para itong isang silid sa hotel, walang kaluluwa, walang alaala. Tila sinadyang burahin ang lahat ng bakas ni Dalisay sa lugar na ito. Ginala ni Liham ang kanyang mga mata sa paligid. Ang kama ay maayos ang pagkakaligpit. Ang mga aparador ay walang laman, walang mga litrato, walang kahit ano. Ngunit alam ni Liham ang kanyang asawa. Si Dalisay ay mapaglihim. Mahilig siyang magtago ng mga bagay sa mga lugar na hindi mo aakalain. Sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada ng silid sa ilalim ng kama. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang malaking aparador ng mga libro na gawa sa mahogany ay bahagyang nakausli mula sa pader sa isang gilid, halos hindi kapansin-pansin. Nilapitan niya ito. Ginamit niya ang kanyang buong lakas para itulak ang mabigat na aparador. Dahan-dahan itong gumalaw, gumagawa ng isang mahinang tunog ng pag-aray sa sahig na kahoy. At doon, sa pader na natatakpan ng aparador, nakita niya ito, isang maliit na gasgas. Hindi ito isang ordinaryong gasgas. Ito ay isang perpektong parisukat na marka, na parabang may isang bagay na nakakabit doon dati na sapilitang tinanggal. Kinapa niya ang pader sa paligid ng marka. Isang bahagi ang tila maluwag. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para sungkitin ito. Isang piraso ng pader ang natanggal. Inilalantad ang isang maliit na espasyo sa loob, isang sikretong kompartimento. Ang puso ni Liham ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa butas, malamig at maalikabok sa loob. Kinapa niya ang paligid. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng kahit ano. At pagkatapos ay naramdaman niya ito. Isang bagay na maliit at nababalutan ng katad. Maingat niya itong inilabas. Hawak niya ngayon ang isang maliit na talaarawan. Ang leather cover nito ay medyo luma na. Sa gitna, naka-emboss sa ginto ang mga inisyal. D.I. Dalisay. Illustre. Nanginginig ang mga kamay ni Liham. Ito ba? Ito na ba ang kasagutang matagal na niyang hinahanap? Mabilis niyang ibinalik ang aparador sa dati nitong pwesto. Tinitiyak na walang bakas na naiwan. Itinago niya ang talaarawan sa loob ng kanyang damit. Ang matigas nitong balat ay nakadiin sa kanyang dibdib. Isang paalala ng lihim na kanyang natuklasan. Bago siya lumabas ng silid, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang kwarto ay tahimik pa rin at walang laman. Ngunit para kay Liham, tila nagsasalita na ito. Ang mga pader ay bumubulong ng mga lihim na matagal nang nakatago. Habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo, nakasalubong niya si Diwa na may dalang isang tray ng tsaa. Nagkatinginan sila. Sa pagkakataong ito, isang bahagyang pagtango ang ibinigay ng matanda, isang kilos na napakaliit ngunit puno ng kahulugan. Nang gabing iyon, hinintay ni Liham na makatulog ng mahimbing si Sinagtala. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumangon, nagtungo sa banyo, at nilock ang pinto. Umupo siya sa sahig. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang tala-arawan. Ang unang pahina ay isinulat sa pamilyar na sulat kamay ni Dalisay. Ang mga salita ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Kung binabasa mo ito, Mama,
Ibig sabihin na bigo ako. Napatigil sa paghinga si Liham. Ang mama ay hindi isang salita ng pagmamahal. Ito ay isang akusasyon, isang hamon mula sa libingan. Itinuloy niya ang pagbabasa. Ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso at isang hakbang palapit sa nakakakilabot na katotohanan. Nakatayo ang oras para kay Liham. Ang tanging naririnig niya sa loob ng banyo ay ang sarili niyang mabibigat na paghinga at ang kaluskos ng bawat pahinang kanyang binubuklat. Ang sulat kamay ni Dalisay, na dati puno ng buhay at sigla, ay naging sulat ng isang taong nabubuhay sa takot sa bawat salita. Tila naririnig ni Liham ang boses ng kanyang asawa, bumubulong mula sa nakaraan, nagkukuwento ng isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot, the 12th of October. May mali kay mama. Lagi siyang nagsasabi na lumaki siya sa Maynila, sa isang mayamang pamilya. Pero kanina, habang nag-aayos kami ng mga lumang gamit sa bodega, may nakita akong isang lumang litrato, isang batang babae na kamukhang-kamukha niya, nakasuot ng maruming damit, nakatayo sa harap ng isang maliit na dampa. Sa likod ng litrato, may nakasulat, Sinag, 10th birthday. Hindi sinagtala, sinag lang. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Liham. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Dalisay sa parke, bigla itong natigilan. Sinag, bulong nito. Ang ganda ng pangalan na yan, di ba? Isang sinag ng pag-asa. Ngayon, naiintindihan na ni Liham. Hindi iyon isang simpleng paghanga. Iyon ay isang palaisipan na sinisikap buuin ng kanyang asawa. Itinuloy niya ang pagbabasa. Ang mga sumunod na pahina ay puno ng mga maliliit na detalye, mga kasinungalingan ni Sinagtala na nahuhuli ni Dalisay. Mga kwentong hindi nagtutugma, mga pangalan ng mga lugar at tao mula sa nakaraan na tila inimbento lang. Si Dalisay ay nagsimulang mag-imbestiga ng palihim. The 5th of November. Pumunta ako sa probinsya na nabanggit ni Diwa noon, San Ildefonso. Doon daw lumaki ang tunay na pamilya ilustre. Kinausap ko ang ilang matatanda sa bayan. Ang kwento nila ay nakakakilabot. May isang trahedya daw na nangyari maraming taon na ang nakalipas. Isang sunog. Namatay daw ang buong pamilya, pati na ang nag-iisang anak na lalaki. Pero ang mas nakakagulat, may nabanggit sila. Ang hardinero daw ng mga ilustre ay may isang anak na babae. Ang pangalan niya, Sinag. Isang babaeng puno ng inggit at ambisyon. Napahawak ng mahigpit si Liham sa talaarawan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Si Sinagtala ay hindi isang ilustre. Isa siyang impostor. Isang mang-aagaw, the 28th of November. Natatakot ako, Liham. Kung binabasa mo ito balang araw, sana mapatawad mo ako sa hindi ko pagsasabi sa'yo. Ayokong madamay ka. Si Mama, hindi na siya ang mama na kilala ko. Kaninang umaga, pumasok ako sa opisina niya. May kausap siya sa telepono. Galit na galit siya. Narinig ko ang sinabi niya. Patay na sila. Akin na ang lahat. Walang makakaalam. Pagkatapos, ay binanggit niya ang pangalan ng kumpanya ng pamilya mo. Liham, hindi aksidente ang pagkalugi ng negosyo ninyo. Plinano niya ang lahat. Isang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Liham, isang tunog ng matinding sakit at galit. Pinigilan niya ang sarili na sumigaw. Ang babaeng natutulog sa kabilang silid, ang babaeng kayakap niya sa kasal. Siya ang may kagagawan ng lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagpapakamatay ng kanyang ina, at ngayon, si Dalisay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga huling pahina. Ang mga sulat ay naging mas magulo, tila isinulat sa matinding takot. The 15th of December. May sakit ako. Bigla na lang akong nanghina. Sabi ng doktor, trangkaso lang daw. Pero alam kong hindi. Simula nang magtanong ako tungkol sa nakaraan,
Palagi na niya akong tinitimplahan ng tsaa tuwing gabi. Isang espesyal na tsaa, sabi niya, para sa kalusugan. Liham. Sa tingin ko, nilalason niya ako. Dahan-dahan, napahawak si Liham sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Ang imahe ni Dalisay na payat at maputla sa mga huling araw nito ay bumalik sa kanyang isipan. Ang sinabi ng mga doktor na komplikasyon mula sa pneumonia. Lahat ay kasinungalingan. Isa itong pinlanong pagpatay. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa. The 21st of December. May nakita ako sa mga lumang gamit ni Papa. Isang maliit na music box. Hindi ko ito mabuksan. Pero sa ilalim, may nakaukit na ibon. Isang maya. Sa tabi nito, nakita ko ang isang susi. Isang susi na may disenyong maya. Alam kong ito ang sagot. Ito ang magbubukas ng lahat. Itatago ko ito kung may mangyari sa akin. Hanapin mo ito, mahal ko. Hanapin mo ang susi ng maya. Baka ito na ang huling pag-asa natin. Mahal na mahal kita, iyon na ang huli. Ang mga sumunod na pahina ay blanko. Isinara ni Liham ang tala-arawan. Ang katahimikan sa banyo ay nakakabingi. Wala ng luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nagbabagang galit na sumusunog sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang digmaan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi sa takot kundi sa galit. Itinago niyang muli ang tala-arawan. Kailangan niyang hanapin ang susi ng maya. Lumabas siya ng banyo at bumalik sa silid tulugan. Si Sinagtala ay mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa, ang mukha ng isang anghel na may kaluluwa ng isang demonyo. Sa isang iglap, isang madilim na pagnanasa ang bumalot kay Liham, ang pagnanasang tapusin na ang lahat ngayon din. Ang una na nasa tabi niya ay sapat na. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi, masyadong madali iyon para sa kanya. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat. Kailangan niyang maranasan ang dahan-dahang pagbagsak, tulad ng dahan-dahang paglason niya kay Dalisay. Sa halip, lumuhod si Liham sa tabi ng kama, hindi para magdasal, kundi para maghanap. Sa ilalim ng kama ay may isang baul na puno ng mga lumang gamit ni Dalisay na hindi pa niya nagagalaw. Mga damit, mga libro, mga alaala. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Sa ibabaw ay ang paboritong kumot ni Dalisay. Inalis niya ito, at sa ilalim, nakita niya ang isang maliit na kahon ng alahas. Ang kahon na ibinigay niya rito noong unang anibersaryo nila. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga hikaw, isang kuwintas, at ilang pulseras. Mga mumurahing alahas kumpara sa kayamanan ni Sinagtala. Ngunit bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. Nang akmang isasara na niya ito, may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim ng pulang velvet na sapin. Maingat niyang inangat ang isang sulok. At doon, nakatago sa ilalim, kumikinang sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ay isang maliit na tansong susi. Ang hawakan nito ay inukit sa hugis ng isang maya. Hinawakan ito ni Liham, malamig ito sa kanyang palad. Ito na ang huling piraso ng palaisipan na iniwan ni Dalisay, ang huling liham ng kanyang pag-ibig, ang susi sa katotohanan, at ang susi sa pagbagsak ni Doña Sinagtala. Hawak ang susi ng maya sa kanyang palad. Alam ni Liham na hindi na niya kayang mag-isa. Ang mga lihim ng hasyenda ay masyadong malalim. Ang mga pader nito ay masyadong matibay para sa iisang tao na gibain. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong nasa loob na. Isang taong nakakaalam sa mga kwento sa likod ng bawat nakasarang pinto. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Diwa. Kinabukasan, hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nang umalis si Sinagtala para sa isang charity event, alam ni Liham na ito na ang sandali. Nakita niya si Diwa sa kusina. Abala sa paghihiwa ng mga gulay, ang mga kamay ay sanay na sanay sa gawain. Diwa, tawag ni Liham.
Ang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi man lang lumingon ang matanda. "Senyorito," sagot nito. Ang pagtawag sa kanya ay may bahid ng pang-uuyam. "May kailangan po ba kayo?" "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Liham. Inilapag sa mesa ang tala-arawan ni Dalisay at ang susi ng Maya. Sa wakas, huminto sa paghihiwa si Diwa. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay nanlalamig habang tinitingnan ang mga bagay sa mesa. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liham, isang tinging puno ng pag-aalinlangan at pag-iingat. "Hindi ko alam kung ano ang mga iyan," sabi nito. Babalik na sana sa kanyang ginagawa. "Alam mo," giit ni Liham, "at alam ko na alam mo. Nakita ko sa mga mata mo, Diwa. Nakita ko noong araw ng kasal. Alam mong isa itong pagkakamali." Hindi kumibo si Diwa. Ngunit ang paghigpit ng hawak nito sa kutsilyo ay sapat ng sagot. "Ang tala-arawan ni Dalisay ang nagturo sa akin dito," patuloy ni Liham. Sinabi niya ang lahat. Ang tungkol sa pagpapanggap ni Sinagtala, ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa paglason sa kanya. Sa pagbanggit ng salitang paglason, isang nanginginig na hininga ang kumawala sa matanda. Binitawan nito ang kutsilyo. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Ang batang iyon. Ang bulong ni Diwa. Ang boses ay basag. "Alam ko. Matagal ko nang alam." Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Liham ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Ang maskara ng pagwawalang bahala ay nawala, at ang natira ay isang babaeng biktima rin ng takot. "Bakit hindi ka nagsalita?" tanong ni Liham. Hindi galit, kundi may pagtataka. "Paano?" sagot ni Diwa. "Ang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Ang pamilya ko, nasa probinsya sila. Pinagbantaan niya sila. Anong magagawa ko? Isa lang akong hamak na kasambahay." Niyakap ni Diwa ang sarili, nanginginig. "Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano niya sinira ang pamilya ilustre. Nakita ko kung paano niya inagaw ang pangalan at yaman na hindi sa kanya. At nakita ko kung paano unti-unting namatay si Dalisay sa sarili kong mga kamay dahil ako ang nag-aabot sa kanya ng tsaa gabi-gabi." Isang hikbi ang kumawala sa matanda. Isang tunog ng pagsisisi na matagal nang kinimkim. Hinayaan siya ni Liham. Nang medyo kumalma na ito, itinuro niya ang susi. Para saan ito? Pinunasan ni Diwa ang kanyang mga luha. Ang music box. Ang music box ng tunay na senyora, si Doña Amalia. Mahilig siya sa musika, sabi niya. Lahat daw ng pinakamahalagang kayamanan niya ay nakatago doon. Nasaan ito? Sumenya si Diwa na sumunod sa kanya. Dinala siya nito sa isang lumang bodega sa likod ng hardin, isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting kumot. Sa isang sulok, nakatago sa ilalim ng isang lona, ay isang maliit at antigong music box na gawa sa kahoy. Mayroon itong maliit na keyhole sa gilid. Nanginginig ang kamay ni Liham habang isinusuot ang susi. Pinihit niya ito. Isang mahinang click ang narinig. At isang malamyos na himig ang nagsimulang tumugtog isang pamilyar na lullaby. Bumukas ang takip ng kahon. Sa loob, walang alahas. Walang ginto. Ang laman nito ay mga nakatuping papel. Kinuha ni Liham ang isa. Isa itong birth certificate. Pangalan, Sinag de la Cruz. Ama, Pedro de la Cruz. Ina, Elena de la Cruz. Ang patunay, ang katotohanan. May isa pa. Sabi ni Diwa, itinuturo ang isang sobre sa ilalim ng mga papel. Kinuha ito ni Liham. Luma na ang sobre. Ang sulat ay para sa sino mang makakabasa. Binuksan niya ito. Ito ay isang sulat kamay. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay patay na ako. Ako si Don Rafael Ilustre, ang asawa ni Sinagtala. Matagal ko nang alam ang kanyang mga kasinungalingan. Nalaman ko ang lahat. Nagsinungaling siya, pumatay siya, at alam kong ako na ang isusunod niya.
Hindi ko siya kayang labanan ng harapan, ngunit iiwan ko ang mga ebidensyang ito. Ang tunay na titulo ng lupa, ang mga bank statement na nagpapatunay ng kanyang pagnanakaw, lahat ay nakatago sa. Ang sulat ay biglang naputol, tila hindi na ito natapos. Pinatay niya ang sarili niyang asawa. Bulong ni Liham. Hindi makapaniwala. Oo, sabi ni Diwa. Pinalabas niyang atake sa puso. Habang abala si Liham sa pagbabasa, ang mga mata ni Diwa ay napako sa isang bagay, ang kanyang kanang pulso. Nang una silang magkita, napansin na niya ito, ngunit binalewala. Ngayon, sa liwanag na tumatagos sa maruming bintana ng bodega, mas malinaw ito. Isang pilat, isang maliit na peklat na hugis gasuklay. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Nagulat si Liham. Ibinaba niya ang mga papel. Ang alin? Ito. Itinaas niya ang kanyang pulso. Peklat. Mula pa noong bata ako, sabi ng nanay-nanayan ko. Nahulog daw ako sa duyan. Dahan-dahang lumapit si Diwa. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Hinawakan niya ang braso ni Liham. Hinaplos niya ang peklat. Hindi. Bulong nito. Hindi maaari. Anong problema, Diwa? Tumingala ang matanda. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Ang senyorito. Ang nag-iisang anak na lalaki ni na Don Alfonso at Doña Amalia. Nahulog siya sa kanyang duyan noong siya ay 1 taong gulang pa lamang. Nagkaroon siya ng peklat, isang peklat na hugis gasuklay sa kanyang kanang pulso. Napatingin si Liham sa kanyang peklat at pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ni Diwa. Ang sinasabi nito ay imposible, nakakabaliw. Ako ang kanyang yaya, patuloy ni Diwa, humihikbi. Ako ang nag-alaga sa kanya. Naaalala ko ang bawat detalye ng batang iyon. Tinitigan siya ni Diwa. Ang mga mata ay naghahanap. Sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Ang mga matang iyan, ang mga mata ng iyong ina. Naniwala kaming lahat na namatay ka sa sunog. Ngunit ang iyong ama, ang sinabi niya sa akin na iligtas ka, nadalhin ka sa pinagkakatiwalaan niyang mga tauhan, ang iyong mga kinagisnang magulang. Napaatras si Liham, napasandal sa isang pader na puno ng alikabok. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang paghihiganti para sa kanyang asawa, ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Hindi! Bulong niya. Nanginginig ang ulo. Hinawakan ni Diwa ang kanyang mukha. Ang mga palad nito ay magaspang ngunit puno ng pagmamahal. Hindi posible. Ako si Liham. Ikaw si Liham, sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng katiyakan. Ngunit hindi lang yan. Ikaw ang nawawalang tagapagmana. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Senyorito, ikaw si Liham Alfonso Ilustre. At ang hasyenda na ito, parang isang malakas na alon ang humampas kay Liham. Tinatangay ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Napaupo siya sa isang lumang baul. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Ang isip ay isang magulong bagyo. Liham Alfonso Ilustre. Ang pangalan ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang bagay na nagising. Isang pamilyar na pakiramdam na para bang isang kantang matagal na niyang kinalimutan ay biglang tumugtog muli. Biglang may mga imaheng pumasok sa kanyang isipan malabo, pira-piraso, na parang mga lumang litrato. Ang amoy ng ilang-ilang sa hardin. Ang malamyos na tunog ng isang music box. Ang malambot na haplos ng isang babae habang kinakantahan siya para makatulog. Ang nakakatakot na kulay kahel ng apoy na sumasayaw sa dilim. Ang sigaw. Ang init. Ang sunog. Bulong niya. Tumango si Diwa. Umupo sa tabi niya. Hindi iyon aksidente.
Isinadya iyon ni Sinag. Inggit, iyon ang nagtulak sa kanya. Gusto niyang makuha ang lahat ng mayroon ang mga magulang mo. Ngunit ang iyong ama, si Don Alfonso, matalino siya. Bago pa man mangyari ang sunog, may hinala na siya. Sinabihan niya kami ng iyong mga kinagisnang magulang sina Mang Cardo at Aling Nena na kung may mangyari sa kanila, ilayo ka namin. Itakas ka. Si Mang Cardo at Aling Nena, ang mga taong tinuring niyang tunay na magulang. Ang mga taong simple lang ang pamumuhay, ngunit ibinigay sa kanya ang lahat. Ngayon, naiintindihan na ni Liham. Hindi lang sila mga amo at kasambahay. Sila ang kanyang mga tagapagligtas. Ang kanilang biglaang pagkamatay, matapos malugi ang maliit na negosyo na itinayo nila, hindi rin iyon aksidente. Malamang ay natunton na rin sila. Kaya pala. Sabi ni Liham, unti-unting nabubuo ang lahat. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa pamilya ko. Hindi dahil sa kompetisyon sa negosyo, kundi dahil takot siyang malaman ko kung sino talaga ako. Pinalabas niyang namatay ang lahat, sabi ni Diwa. Pagkatapos ay umalis siya. Bumalik siya pagkalipas ng ilang taon, gamit ang mga pekeng dokumento at inangkin ang pangalang Sinagtala Vida de Ilustre, isang malayong kamag-anak daw na siyang tanging tagapagmana. Walang sino man ang nagduda. Kinuha ni Diwa ang isang bagay mula sa music box, isang maliit at kupas na litrato. Ibinigay niya ito kay Liham. Isang masayang pamilya ang nasa larawan, isang magandang babae na may mga matang katulad niya. Isang gwapong lalaki na may ngiting puno ng pagmamalaki. At sa pagitan nila, isang batang lalaki na may kulot na buhok. Mga 3 taong gulang, sa kanang pulso ng bata. Malinaw na nakikita ang isang peklat na hugis gasuklay. Tinitigan ni Liham ang bata sa litrato. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti na nagsimula para kay Dalisay ay hindi na lang para sa kanya. Ito ay para sa pamilyang ninakaw mula sa kanya, para sa mga magulang na hindi niya nakilala. Inabot niya ang mga dokumento sa loob ng music box. Ang birth certificate ni Sinag. Ang hindi natapos na sulat ng kanyang ama-amahan, si Don Rafael. Mga piraso ng katotohanan na kailangan niyang buuin. Kailangan nating ilabas ang mga ito, sabi ni Liham. Ang boses ay puno na ng bagong determinasyon. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi na siya si Liham, ang biyudong naghahanap ng hustisya, siya si Liham Alfonso Ilustre. At babawiin niya ang lahat ng sa kanya. Paano? Tanong ni Diwa. Bantay sarado ang hasyenda. Bawat galaw natin ay inoobserbahan. Maghahanap tayo ng paraan. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa maruming bintana ng bodega at tinanaw ang malawak na lupain sa labas. Ang mga puno, ang mga bukirin, ang bahay. Ang lahat ng ito ay dumadaloy sa kanyang dugo. Ito ang kanyang pamana. Nang mga sandaling iyon, hindi na niya naramdaman ang bigat. Sa halip, naramdaman niya ang lakas. Ang lakas na nagmumula sa kanyang mga ugat, sa kanyang pangalan, sa kanyang dugo. Babalik na ako sa loob, sabi ni Liham kay Diwa. Itago mong mabuti ang mga ito. Huwag mong hahayaang makuha niya. Mag-isip ka ng paraan para makontak ang isang taong mapagkakatiwalaan sa labas. Isang abogado. Marahil, tumango si Diwa. May kilala ako, ang abogado ng mga ilustre. Matanda na siya, pero matalas pa ang isip. Si Attorney De Leon. Subukan mong kontakin siya, sabihin mong buhay ang anak ni Don Alfonso. Sabi ni Liham. Nang pabalik na siya sa malaking bahay, ang bawat hakbang niya ay may bigat at kahulugan. Hindi na siya isang bisita o isang impostor. Naglalakad siya sa lupang pag-aari niya. Pagpasok niya sa kanilang silid tulugan,
Nakita niya si Sinagtala na nakaupo sa harap ng salamin, nagsusuklay ng kanyang mahabang buhok. Ngumiti ito nang makita siya sa refleksyon. "Saan ka galing, mahal ko?" tanong nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. "Naglakad-lakad lang sa hardin." Sagot ni Liham, pinapanatili ang kalmadong ekspresyon. Inaaliw ang sarili. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Inayos ang kwelyo ng kanyang damit. "Namiss kita." Tinitigan ni Liham ang mukha nito. Ang mukha ng babaeng sumira sa dalawang pamilya niya. Ang babaeng pumatay sa kanyang asawa. Ang babaeng natutulog sa kama ng kanyang ina. Ngunit wala ng bakas ng galit o takot sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at kalkuladong determinasyon. "Ako rin?" sagot niya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang pandidiri sa sarili niyang kasinungalingan. Dahil alam niya, hindi na ito isang laro ng paghihiganti. Ito ay isang laban para sa kanyang pangalan. Biglang napansin ni Sinagtala ang isang bagay sa sahig malapit sa paanan ni Liham. Isang maliit na tuyong dahon, marahil ay sumabit sa kanyang sapatos mula sa bodega. "Galing ka sa bodega?" tanong nito. Ang tono ay biglang nagbago. Naging matalim. Naramdaman ni Liham ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. "Hindi. Sa hardin lang, gaya ng sabi ko." Pinulot ni Sinagtala ang dahon. Tiningnan niya ito ng mabuti. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liham. Ang mga mata ay naniningkit. "Kakaiba," sabi nito. Isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dahon na ito ay mula sa puno ng akasya sa likod ng lumang bodega. Malayo iyon sa hardin. Hindi nakasagot si Liham. "Liham." "Mahal ko," sabi ni Sinagtala. Lumapit, hinaplos ang kanyang pisngi. "May itinatago ka ba sa akin?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang espada na nakatutok sa kanyang leeg. Ang laro ay biglang nagbago. Alam na nito, o kung hindi man malapit na nitong malaman. At sa mga mata ni Sinagtala, nakita ni Liham ang isang bagong kislap. Hindi na lang ito pagmamahal o posesyon. Ito ay suspetsa. Simula ng gabing iyon, naramdaman ni Liham ang pagbabago. Ang hasyenda, na dati nang malamig, ay naging isang nagyeyelong bilangguan. Ang bawat kilos niya ay tila may aninong sumusunod. Ang matamis na ngiti ni Sinagtala ay mayroon ng nakatagong lason. Ang kanilang pagsasama ay hindi na isang dula-dulaan ng pag-ibig, kundi isang tahimik na sayaw sa pagitan ng isang mangangaso at ng kanyang biktima. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan, biglang nagsalita si Sinagtala. Ang boses ay kaswal, ngunit ang mga mata ay matalim. "Naalala ko tuloy ang pamilya ko sa Maynila," sabi nito. Hinihiwa ang kanyang steak. "Ang aking ama ay isang taong napakahalaga sa kanya ang katapatan." Sabi niya, "Ang pinakamasamang uri ng tao ay ang ahas. Yung mga taong pinapasok mo sa iyong tahanan, pinapakain, at minamahal, ngunit sa huli ay tutuklawin ka ng patalikod." Itinigil nito ang paghiwa at tumingin ng diretso kay Liham. "Hindi ba't nakakadiri ang mga ganoong tao, mahal ko?" Napanatili ni Liham ang kanyang kalmadong ekspresyon. "Nakakadiri nga," sagot niya. Sinaksak ng tinidor ang isang piraso ng karne. Mga taong walang utang na loob. Mga taong kayang magnakaw ng buhay na hindi sa kanila. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng hapagkainan. Isang digmaan ng mga salita na tanging sila lang ang nakakaintindi. Ngumiti si Sinagtala. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tama ka, at ang mga ahas dapat ay pinupugutan ng ulo. Ang banta ay malinaw. Alam na nito, o kung hindi man, sigurado na itong may itinatago siya." Kinabukasan, napansin ni Liham ang mga bagong mukha sa hasyenda. Mga lalaking matitipuno ang katawan, nakasuot ng itim, at laging nasa paligid. "Mga bagong hardinero at driver," sabi ni Sinagtala. Ngunit alam ni Liham
na sila ay mga bantay, mga mata at tainga ng reyna. Mas naging mahirap ang pakikipag-usap niya kay Diwa. Nag-iiwan na lang sila ng mga mensahe sa mga tagong lugar, isang sulat sa ilalim ng paso, isang senyas gamit ang posisyon ng basahan sa sahig. Nalaman ni Liham mula kay Diwa na hindi pa nito makontak si Attorney De Leon. Isang araw, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa aparador, may napansin si Liham na isang maliit na itim na tuldok sa sulok, malapit sa kisame. Nang suriin niya ito ng malapitan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang hidden camera, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Gaano na ito katagal dyan? Ano na ang mga nakita nito? Napanood ba siya nito habang binubuksan ang baul ni Dalisay? Habang hawak ang susi ng maya, hindi siya nagpahalata. Nagpatuloy siya sa pag-aayos na parang walang nakita. Ngunit sa loob-loob niya, isang plano ang nabubuo. Kung gusto ni Sinagtala ng laro, bibigyan niya ito ng laro. Kinagabihan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya. Pinilit niyang maging ang asawang matagal nang inaasam ni Sinagtala. Niyakap niya ito, hinalikan, at ibinulong ang mga salitang gusto nitong marinig. Ang bawat haplos ay isang kasinungalingan. Ang bawat halik ay may lasa ng apdo. Ginawa niya ito habang nakaharap sa direksyon ng kamera, isang palabas para sa nag-iisang manonood. Naramdaman niyang tila nawawala na naman ang isang piraso ng kanyang kaluluwa, ngunit kailangan niyang gawin ito para makuha muli ang tiwala nito kahit kaunti lang. Tila gumana ang kanyang pag-arte. Kailangan na nilang kumilos. Kailangan na nilang mailabas ang mga ebidensya. Isang umaga, habang nagkakape sila sa hardin, may biglang ideyang pumasok sa isip ni Liham. Nakita niya si Diwa na nagdidilig ng mga halaman sa di kalayuan. Mahal, sabi ni Liham kay Sinagtala. Naaawa ako kay Diwa. Masyado na siyang matanda para sa mabibigat na gawain. Baka dapat ay bigyan natin siya ng ilang araw na pahinga. Hayaan nating umuwi muna siya sa probinsya para makasama ang kanyang pamilya. Tumingin si Sinagtala kay Diwa, pagkatapos ay kay Liham. Isang mapanuring tingin. Napakabuti mo talaga, sabi nito. Ngunit alam ni Liham na ang nasa isip nito ay, ano ang plano mo? Isang linggo, sabi ni Liham. Karapat-dapat siya doon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tumango si Sinagtala. Sige, pero ngumiti ito, sasama ang isa sa mga bago nating driver para masigurong ligtas siya sa biyahe, isang bantay. Siyempre, ng araw na iyon, bago umalis si Diwa, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng saglit sa kusina habang abala ang lahat. Ito na ang pagkakataon natin, bulong ni Liham, habang nagkukunwaring kumukuha ng tubig. Pero paano? May kasama akong bantay. Sagot ni Diwa. Hindi tumitingin sa kanya. Sa palengke ng San Ildefonso, bukas ng umaga, magkunwari kang may bibilhin ka. Iwan mo ang mga kopya ng dokumento sa ilalim ng pangalawang mesa sa tapat ng tindahan ng mga bulaklak ni Aling Rosa. Ako na ang bahala kung paano ito makukuha. Paano ka makakapunta doon? May naisip na ako, sabi ni Liham. Nang paalis na si Diwa, kasama ang driver na mukhang bodyguard, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin ng pag-asa at takot. Ang buong plano ay nakasalalay sa matandang babaeng iyon. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, hinarap ni Liham si Sinagtala na nakatayo sa may pinto, pinapanood ang lahat. Napakatahimik naman yata ng bahay nang wala si Diwa, sabi ni Liham. Masasanay ka rin? Sagot ni Sinagtala. Bigla itong ngumiti. Isang ngiting nakakakilabot. Para mabawi ang katahimikan, naisip kong kailangan natin ng bakasyon. Isang sorpresa. Bakasyon? Oo, sabi nito. Lumapit at inayos muli ang kanyang kwelyo. Isang pribadong resort sa Batangas. Walang ibang kasama. Walang mga bantay. Walang mga kasambahay. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanyang mga mata.
Tayong dalawa lang. Mahal ko. Para magkaintindihan tayong mabuti. Naramdaman ni Liham ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito bakasyon. Isa itong paglilitis. At alam niyang sa resort na iyon, sa lugar na iyon na malayo sa lahat, ilalabas na ni Sinagtala ang kanyang tunay na kulay. Ito na ang huling laro. At isa lang sa kanila ang makakalabas ng buhay. Ang resort ay isang paraisong nakahiwalay sa mundo. Mga puting buhangin, asul na dagat, at isang nag-iisang villa na nakatayo sa gilid ng isang bangin. Maganda ito sa isang paraan na nakakatakot. Ang katahimikan ay hindi nakakapagpanatag. Ito ay nakakabingi. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang bilang sa orasan ng kanyang nalalapit na katapusan. Nagugustuhan mo ba, mahal ko? Tanong ni Sinagtala habang nakatayo sila sa balkonahe ng villa, tanaw ang papalubog na araw. Maganda, sagot ni Liham. Ang mga mata ay abala sa pag-scan sa paligid. Walang ibang tao. Walang ibang bahay. Sila lang. At ang dalawang resort staff na sumalubong sa kanila mga lalaking kilala niya, ang mga hardinero ni Sinagtala. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, inilabas na ni Sinagtala ang kanyang mga baraha. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Alam mo, Liham, sabi nito, umiinom ng alak. Ang pinakagusto ko sa lugar na ito ay ang pagiging pribado. Walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka pa. Hindi kumibo si Liham. Hinintay niya ang susunod na galaw. Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas si Sinagtala ng isang brown envelope. Ibinagsak niya ito sa mesa. Kumalat ang laman. Mga litrato. Nanlamig si Liham. Ito ay mga litrato niya. Siya na nagtutulak ng aparador sa silid ni Dalisay. Siya na kausap si Diwa sa kusina. Siya na kinukuha ang music box sa bodega. Ang lahat ay kuha mula sa mga hidden camera na hindi niya natagpuan. Magaling kang umarte, Liham. Napakagaling, sabi ni Sinagtala. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa isang sandali, naniwala talaga ako. Naniwala akong minahal mo ako. Ngunit ang isang ahas, kahit magbihis tupa pa, ahas pa rin. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid niya na parang isang leon na pinaglalaruan ang kanyang pagkain bago ito lapain. Sabihin mo sa akin, Liham Alfonso Ilustre. Sabi nito, idiniin ang bawat pantig ng kanyang tunay na pangalan. Ano ang plano mo? Akala mo ba talaga ay maloloko mo ako? Ang anak ng isang hamak na hardinero? Humalakhak ito. Isang tunog na nakakapangilabot. Ako ang lumikha ng larong ito. Ako ang nagtakda ng mga patakaran. Mula pa sa simula. Alam ko na. Mula pa noong una kang tumapak sa restaurant na iyon. Alam kong may plano ka. Hinayaan lang kitang maglaro. Naging mas masaya ang lahat dahil doon. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Liham. Bakit? Pag-ulit nito. Dahil pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong maging anino. Karapat-dapat ako sa lahat ng ito. At si Dalisay, ang hangal na batang iyon, nalaman niya. Tulad mo, masyado siyang matanong. Masyado siyang matalino para sa sarili niyang kapakanan. Lumapit ito sa kanya, hinawakan ang kanyang baba, at pilit na itiningala ang kanyang mukha. Oo, ako ang pumatay sa kanya. Bulong nito. Walang bahid ng pagsisisi. Pinatay ko siya gamit ang parehong tsaa na inihahain sa kanya ng matandang diwa gabi-gabi. Dahan-dahan. Walang sakit. Isang perpektong krimen. At ang mga magulang mo? Ang pamilyang kumupkop sa'yo? Isang maliit na aksidente sa negosyo lang ang katapat nila. Isang nag-aalab na galit ang bumuhos sa buong katawan ni Liham. Itinulak niya ang mesa at tumayo para sugurin ito. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dalawang lalaki na ang humawak sa kanyang mga braso ang resort staff. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, sabi ni Sinagtala, inaayos ang kanyang damit.
Hindi pa kita papatayin. May dalawa kang pagpipilian. Sumenyas ito. Isa sa mga lalaki ay naglabas ng isang tablet at ipinakita sa kanya ang screen, isang live video. Si Diwa. Nakatali sa isang silya sa loob ng isang pamilyar na bodega. Una, ibigay mo sa akin ang lahat ng orihinal na dokumento na nakuha mo sa music box. Lahat ng kopya at mananatili ka sa tabi ko. Ang aking asawa, ang aking laruan, mabubuhay ka sa karangyaan, ngunit gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko, isang buhay na aso, sa isang gintong kulungan. Tumingin ito sa kanya ng masama. O pangalawa, mamatay ka tulad ng hangal mong asawa. At si Diwa, susunod siya sa iyo. Lahat ay nawala. Ang kanyang plano, ang kanyang pag-asa, lahat ay gumuho sa isang iglap. Nahulog siya sa isang bitag na perpektong inihanda para sa kanya. Nasaan ang mga dokumento, Liham? Tanong ni Sinagtala. Hindi sumagot si Liham. Tinitigan niya lang ito ng may sukdulang pagkamuhi. Ayaw mong magsalita? Ngumiti ito. Sige. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Saktan niyo siya. Sa video, isang lalaki ang pumasok at sinampal si Diwa ng malakas. Napapikit si Liham sa galit at kawalan ng magawa. Ang mga orihinal na papeles nasa isang safety deposit box sa bangko. Pagsisinungaling niya, bumili ng oras. Humalakhak si Sinagtala. Huwag mo akong gawing tanga, Liham. Ibinigay mo ang mga kopya kay Diwa para iwan sa palengke. Hindi ba? Nasaan ang mga orihinal? Paano niya nalaman? Ang driver na kasama niya? Tauhan ko, sabi ni Sinagtala, na para bang nababasa ang kanyang isip. Lahat ng pinag-usapan niyo. Narinig ko. Talo na siya. Wala na siyang mailalaban. Nasa apartment ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Sa ilalim ng sahig. Sa ilalim ng kama. Ngumiti si Sinagtala ng may tagumpay. Magaling! May tinawagan na naman ito. Puntahan niyo ang apartment niya. Kunin niyo ang lahat. Pagkatapos ng tawag, lumapit ito kay Liham. Mula sa kanyang bulsa, naglabas ito ng isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido. Ano yan? Tanong ni Liham. Nagsimulang magpumiglas. Pampatulog lang. Mahal ko, sabi nito. Ang boses ay malambing na parang ahas. Para hindi ka na makagawa ng anumang kalokohan habang hinihintay natin ang aking mga gamit. At bago pa man siya makaiwas, mabilis na itinusok ni Sinagtala ang karayom sa kanyang leeg. Isang matinding antok ang biglang bumalot sa kanya. Ang kanyang mga kalamnan ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nagtatagumpay na mukha ni Sinagtala. Isang demonyong nag-aanyong anghel. Matulog ka na, tagapagmana, bulong nito. Dahil sa paggising mo, magsisimula na ang iyong bagong buhay. At pagkatapos ay wala na. Tanging dilim. Nagising si Liham sa isang madilim at maalinsangang lugar. Ang amoy ng lupa at lumot ang unang bumati sa kanya. Nang subukan niyang gumalaw, naramdaman niya ang sakit sa kanyang ulo at ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa isang maliit na silong siya. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas na bakal malapit sa kisame. Nakaupo siya sa sahig na semento. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang resort, ang mga litrato, ang pag-amin ni Sinagtala, ang hiringgilya, lahat ay nawala. Talo na siya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at buong lakas na sinuntok ang sahig na semento. Isang sigaw ng kabiguan at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Para saan pa ang lahat? Para saan pa ang kanyang pagsasakripisyo kung sa huli ay ganito lang din ang kahihinatnan? Siya ay isang bilanggo. At si Diwa. Diyos ko, si Diwa. Habang nilalamon siya ng kawalan ng pag-asa, isang kaluskos ang narinig niya mula sa pintong bakal.
Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa siwang sa ilalim. May paparating, mabilis na tumayo si Liham. Inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Kung ito na ang kanyang katapusan, lalaban siya. Hanggang sa huli, dahan-dahang umikot ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon ang isa sa mga resort staff, ang mas matanda sa dalawa. Isang lalaking may mga kulubot na sa mukha, ngunit matitigas pa rin ang mga braso. Siya ang isa sa mga humawak sa kanya kanina. Walang sinabi ang lalaki. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Inaasahan ni Liham ang isang suntok o sipa, ngunit sa halip, nagulat siya sa ginawa nito. Ang lalaki ay yumuko. Isang magalang na pagyuko. "Senyorito!" sabi nito sa isang magasma boses. "Oras na po para umalis." Napakunot ang noo ni Liham. Pagkalito ang pumalit sa kanyang galit. "Sino ka? Anong senyorito ang sinasabi mo?" Tanong niya, ang boses ay puno ng pagdududa. Isa na naman ba itong laro ni Sinagtala? Isang pagsubok sa kanyang katatagan, bago ang huling pagpaslang? "Ang pangalan ko po ay Turing," sabi ng lalaki. Hindi pa rin inaalis ang kanyang pagyuko. "Naglingkod po ako sa tunay na pamilya ilustre. Sa inyong ama, si Don Alfonso." Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, at sa mga mata nito, nakita ni Liham ang isang bagay na hindi niya nakita sa sinuman sa hasyenda, maliban kay Diwa, katapatan. "Utang ko po ang buhay ng asawa ko sa ama ninyo," patuloy ni Mang Turing. "Nang malaman kong buhay ka, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Si Diwa po ang kumontak sa akin. Inutusan niya akong magpanggap na tauhan ni Sinagtala at bantayan ka." Ang mga salita ay dahan-dahang lumulubog sa isipan ni Liham. Isang plano sa loob ng isang plano. Isang huling pag-asa. Pero, ang mga dokumento. Nakuha na niya. Sabi ni Liham, ang boses ay mahina pa rin. "Wala na. Talo na tayo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Turing. "Hindi po, senyorito. Matalino si Diwa. Alam niyang maaaring mangyari ito. Ang mga dokumentong nakuha ng driver ni Senyora mula kay Diwa, iyon po, ay isa lamang kopya." Nanlaki ang mga mata ni Liham. Bago pa man siya umalis ng hasyenda, pagpapatuloy ni Mang Turing ang isa pang set ng mga kopya, kasama ang isang detalyadong sulat mula kay Diwa na nagpapaliwanag ng lahat, ay naipadala na niya sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang mensahero. Naipadala na po kay Attorney De Leon. Attorney De Leon, ang abogadong nabanggit ni Diwa. Isang malakas na pag-asa ang biglang bumuhay sa nanghihina niyang espiritu. Hindi pa tapos ang laban. Si Diwa, ang matapang na si Diwa, ay naghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. "Kailangan nating makaalis dito," sabi ni Mang Turing. "Wala na po si Senyora. Bumalik na siya ng hasyenda. Dala ang mga papeles na akala niya ay magliligtas sa kanya. Ang kasama ko pong bantay ay natutulog na sa itaas. Mayroon po akong bangkang nakahanda sa likod ng resort." Hindi na nagsayang ng oras si Liham. Sumunod siya kay Mang Turing palabas ng silong, dumaan sa isang tagong lagusan sa likod ng kusina, at narating nila ang isang maliit na cove kung saan nakatago ang isang bangka. Habang tinutulak nila ang bangka papalayo sa dalampasigan, lumingon si Liham sa villa. Ang paraisong naging impyerno niya ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Nang makarating sila sa kabilang dalampasigan kung saan naghihintay ang isang lumang kotse, may iniabot na telepono si Mang Turing kay Liham. "Tawagan niyo na po siya, senyorito." Hinihintay niya ang tawag ninyo. Nanginginig ang mga daliri ni Liham habang dinadial ang numero na ibinigay ni Mang Turing. Pagkatapos ng 2 ring, isang matanda ngunit matatag na boses ang sumagot. "De Leon Law Office." Si Liham po ito. Liham Ilustre. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. "Hinihintay ko ang tawag mo, iho," sabi ng abogado.
Nasa akin na ang lahat. Ang sulat ni Diwa, ang mga kopya. Nasa ligtas siyang lugar ngayon. Ang mga pulis ay handa na. Kailangan lang namin ng hudyat mo. Napasandal si Liham sa kotse. Isang alon ng lunas ang bumalot sa kanya. Salamat po. Iyon lang ang nasabi niya. Ang boses ay nagpipigil ng emosyon. Magkakaroon ng isang malaking pagdiriwang sa hasyenda ngayong gabi, sabi ni Attorney De Leon. Ipinagdiriwang ni Sinagtala ang pagkapanalo niya sa isang malaking kontrata sa negosyo. Maraming importanteng tao ang darating. Mga politiko, mga negosyante. Iyon ang magiging perpektong pagkakataon para ipakita sa lahat kung sino talaga siya. Isang plano ang mabilis na nabuo. Isang plano para sa huling akto ng kanilang dula. Pagkatapos ng tawag, pinaandar na ni Mang Turing ang kotse. Nagmaneho sila patungo sa isang mataas na lugar. Isang burol na kung saan ay tanaw na tanaw ang buong Hacienda de la Perlas. Mula sa kanilang kinatatayuan, ang hasyenda ay parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman. Ang mga ilaw nito ay nagniningning at ang mahinang tunog ng musika ay maririnig na dala ng hangin. Isang pagdiriwang ng kasinungalingan. Isang trono na itinayo sa mga bangkay, sa di kalayuan. Sa kalsada papasok ng hasyenda, nakita ni Liham ang mga anino ng mga sasakyan na walang ilaw. Ang mga pulis. Naghihintay, tumingin si Mang Turing kay Liham. Ang respeto at katapatan ay malinaw sa kanyang mga mata. Handa ka na ba, senyorito? Tumingin si Liham sa hasyenda. Ang bahay ng kanyang mga magulang. Ang bahay kung saan namatay ang kanyang asawa. Ang bahay na babawiin niya. Ang takot at pag-aalinlangan ay nawala na. Ang natira na lang ay ang malamig na bakal ng determinasyon. Tumango siya. Ito na ang katapusan. Ang grand ballroom ng Hacienda de la Perlas ay puno ng tawanan, mararangyang kasuotan, at tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Si Doña Sinagtala, ang reyna ng gabi, ay nakatayo sa isang maliit na entablado, nakasuot ng isang makinang na itim na gown, hawak ang isang mikropono. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing lapad ng kanyang tagumpay. Isang malaking karangalan na makasama kayong lahat ngayong gabi. Sabi niya, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang para sa isang bagong kontrata. Ito ay isang pagdiriwang ng mga bagong simula, ng pag-ahon mula sa abo. Habang nagsasalita siya, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang unti-unting gumapang sa buong silid, habang ang lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. Maging si Sinagtala ay natigilan. Napakunot ang noo sa biglaang paggambala, at doon, nakatayo sa bukana ng pinto. Si Liham, hindi na siya ang biyudong kaawa-awa o ang sunod-sunurang asawa. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang malamig na apoy. Sa tabi niya ay nakatayo si Attorney De Leon at sa likuran nila ang mga unipormadong pulis. Ang mikropono ay halos mahulog mula sa kamay ni Sinagtala. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Liham, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na tanong na puno ng hindi paniniwala. Magandang gabi, Sinag! Sabi ni Liham. Ang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Idiniin niya ang pangalang Sinag. Isang pangalang matagal nang ibinaon sa limot. Isang hudyat mula kay Attorney De Leon at ang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng kumpanya ni Sinagtala ay biglang nag-iba ng imahe. Isang video ang nagsimulang umere. Ang setting ay ang villa sa Batangas at ang bida ay si Sinagtala. Oo, ako ang pumatay sa kanya. Sabi ng boses ni Sinagtala mula sa mga speaker, malinaw at malakas. Pinatay ko siya gamit ang parehong tsaa na inihahain sa kanya ng matandang diwa gabi-gabi. Dahan-dahan. Walang sakit. Isang perpektong krimen. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita.
Ang ilan ay napatakip sa kanilang mga bibig. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang party ay mabilis na itinutok kay Sinagtala. Ang video ay nagpatuloy. Ipinapakita ang bawat pag-amin ni Sinagtala, ang bawat salita ng kanyang mga krimen. Ang lahat ay lihim na nai-record ni Liham gamit ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa kanyang bulsa. Noong gabing iyon ang kanyang huling desperadong hakbang na hindi nalaman ni Sinagtala. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa ballroom ay mas mabigat kaysa sa isang bato. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang yan, sigaw ni Sinagtala. Ang boses ay nanginginig sa pagkasuklam at panik. Hindi totoo yan. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Attorney De Leon. Itinaas ang isang folder. Ang tunay na birth certificate ni Sinag de la Cruz. Ang sulat ng iyong yumaong asawa, si Don Rafael. Ang testimonya ni Diwa na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Sa pagbanggit sa pangalan ni Diwa, tila gumuhuna ang huling pader ng depensa ni Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghanap ng matatakasan. Tumakbo siya pababa ng entablado. Tinutulak ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Ngunit saan man siya lumingon, naroon ang mga pulis, humaharang sa bawat labasan, napapaligiran na siya. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang mga mata nila ni Liham. Ang pagmamakaawa, galit, at pagkamuhi ay nagsama-sama sa mukha ni Sinagtala. "Sino ka para hatulan ako?" Sigaw niya kay Liham. Ang boses ay puno ng lason. "Ginawa ko lang kung anong kailangan kong gawin para mabuhay. Ikaw na lumaking may lahat. Hindi mo maiintindihan. Mayroon akong lahat, Sinag." Sagot ni Liham. Dahan-dahang lumalapit at kinuha mo ang lahat ng iyon sa akin. 2 beses. Nang makita niyang wala na talagang matatakasan, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinagtala. Isang ngiting nakakabaliw. "Akala mo ba tapos na ang lahat?" Bulong niya, sapat lang para marinig ni Liham. "Akala mo ba nag-iisa lang ako?" Humalakhak siya, isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa mga braso ni Liham. "Isa lang akong maliit na piyesa. Ilustre. Isang sundalo. Ang mga taong nasa likod ko, ang mga totoong lobo. Mas malalakas sila kaysa sa inaakala mo. Hindi ka nila hahayaang manalo. Hindi ka nila hahayaang mabuhay ng payapa sa lupang ito." Bago pa man makapagtanong si Liham kung sino ang mga tinutukoy niya, nilapitan na siya ng mga pulis. Donya Sinagtala. O mas dapat sabihin, Sinag de la Cruz. Sabi ng hepe ng pulisya. "Inaaresto ka namin sa salang pagpatay, pamemeke, at pagnanakaw." Habang pinopusasan siya, hindi inaalis ni Sinagtala ang tingin niya kay Liham. Ang mga mata nito ay puno ng isang nakakatakot na pangako. "Hindi pa ito tapos," sabi niya. "Magsisimula pa lang ang tunay na laro." Habang inilalabas siya ng ballroom, sa gitna ng mga flash ng kamera at nagkakagulong mga tao, lumingon siya sa huling pagkakataon. "Mag-ingat ka sa mga anino, Ilustre!" Sigaw niya. Dahil sa bawat sulok ng lupang ito, may isang mata na laging nakamasid sa iyo. Nawala na siya sa paningin. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili, isang malamig na babala na bumalot sa tagumpay ni Liham. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom. Sa gitna ng kanyang nabawing pamana, nanalo siya. Nakamit na niya ang hustisya. Ngunit bakit pakiramdam niya, ang digmaan ay hindi pa tapos? Bakit pakiramdam niya, ito ay simula pa lang? Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng tahimik na pagtanggap sa katotohanan. Ang Hacienda de la Perlas, na minsan ay naging simbolo ng kasinungalingan, ay dahan-dahang bumabalik sa dating pangalan nito. Hacienda Ilustre. Nakatayo si Liham sa puntod ni Dalisay. Sa pagkakataong ito, hindi na manhid ang kanyang pakiramdam. Ang dala niya ay isang pumpon ng puting rosas at isang pusong payapa.
kahit pa may mga pilat. Nagawa ko na. Mahal ko! Bulong niya sa hangin. Nakamit na natin ang hustisya. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng malamig na marmol. Hinaplos niya ang pangalan ni Dalisay na nakaukit dito. Sana matahimik ka na. Patawarin mo ako kung sa aking paghahanap ng katarungan ay pansamantala akong naligaw ng landas. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang sinag ng araw sa kanyang balat, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang yakap, isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara na. Pagbalik niya sa hasyenda, naabutan niya si Diwa sa sala, abala sa pagtuturo sa mga bagong kasambahay. Nang makita siya nito, isang magalang na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Senyorito, bati nito. Ang pagtawag sa kanya ay hindi na parang banyaga. Ito ay natural. Ito ay tama. Liham na lang, Diwa. Gaya ng dati. Sabi niya. Ngumiti pabalik. Hindi maaari, senyorito. Kayo ang tagapagmana. Nararapat lang na ibigay sa inyo ang tamang respeto. Sagot ni Diwa. Ito ang ipinaglaban ng inyong mga magulang. Ito ang nararapat sa inyo. Naupo si Liham sa isang silya, pinagmasdan ang paligid. Ang mga lumang larawan ng kanyang tunay na pamilya ay nakasabit na muli sa mga pader. Ang bahay ay unti-unting nagkakaroon muli ng kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga huling salita ni Sinagtala ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isa lang akong maliit na piyesa. Ang mga totoong lobo, hindi kanila hahayaang mabuhay ng payapa. Sino sila? Gaano sila kalakas? At bakit nila gustong makuha ang lupain ng mga ilustre? Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa opisina ng kanyang ama, may isang sobreng iniabot sa kanya, ang isa sa mga bagong tauhan. Wala itong pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang kanyang pangalan, Liham Alfonso Ilustre. May kaba niyang binuksan ito. Sa loob, wala itong sulat. Ang tanging laman ay isang litrato. Ito ang litrato ng kanyang mga tunay na magulang, si Don Alfonso at Doña Amalia. Ang parehong litrato na ipinakita sa kanya ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang malaking pulang X na iginuhit sa ibabaw ng kanilang mga mukha. Isang mensahe, isang babala na intindihan ni Liham. Sa sandaling iyon, ang pagbagsak ni Sinagtala ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagdedeklara ng digmaan. Inalis niya ang isang reyna sa chessboard, ngunit ang mga manlalaro sa likod nito ay nagsisimula pa lamang gumalaw. Tinitigan niya ang litrato. Ang galit na minsan niyang naramdaman para kay Sinagtala ay wala na. Ang natira ay isang matatag at hindi matitinag na determinasyon. Ang paghihiganti ay isang personal na misyon. Ngunit ito ay tungkol sa kanyang pamana, sa kanyang pangalan, at sa kaligtasan ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Hindi na siya ang taong nagtatago sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na lalaban sa kadiliman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney De Leon. Attorney, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. May kailangan tayong gawin. Ano iyon? Tumingin si Liham sa litratong may pulang marka. Magsimula na tayong mag-imbestiga. Sa kanilang lahat, tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinanaw ang malawak na lupain na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang lupang ito ay minsan nang naging saksi sa trahedya at kasinungalingan. Ngayon, gagawin niya itong kuta. Ang kanyang kuta laban sa mga aninong nagbabantay. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang laban para sa Hacienda Ilustre ay nagsisimula pa lang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na puno ng sakit, paghihiganti, at pagtuklas sa sarili. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang katarungan ay maaaring makamit. Ngunit ang daan patungo dito ay madalas na masalimuot. At kung minsan, ang katapusan ng isang laban ay siya ring simula ng isang mas malaking digmaan,
maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Liham ng Nakaraan. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Liham? Handa na kaya siya sa bagong hamon na kanyang haharapin? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam, pusong muling umibig.